So, marami ang nagtataka nga pala kung bakit si Kuting ay mahilig magpa-concert. Actually, parang natakil ko naman na yan or nakuha nyo naman sa mga discussion ko kung bakit nababanggit ko ang Salome, di ba? Bakit mahilig magpa-concert si Dayunyor? Siyempre, utak ni, ano to, pakana to ni Dayunyor at saka ng jowa, no? Si Ahas. Sabi ko nga, noong mga biblical times or 'di ba whatever, nung ancient times, merong Salome noon eh, right? Meron noong nang aaliw. May sumayaw kay King Herod. Tama ba ang pagkaka-recall ko? Oh, sa lesson natin sa theology. Inaliw-aliw ang hari ng yung si Herodes and nung natuwa kay Salome na sumasayaw, ginampanan ni yung at least yung kahuli-huli ang napanood kong movie about Jesus Christ na directed by a Filipino or produced by a Filipino. Ang huling gumanap kay Salome ay si Lindsay Custodio. Familiar kayo? Ang gumanap na Kristo ay si Matt Ranillo III. Na ang kanyang anak na si Krista, nakamukhang kamukha naman ni Matt Ranillo. Oh, kaya pala Krista. Krista, right? Kasi si Matt Ranillo gumanap na Kristo. And yung anak niya, kahawig naman niya, si Krista Ranillo, apakaganda. I think US-based na po yan, ay allegedly nagkaroon ng na-link kay Manny Pacquiao. Huh? Anyway, gewang na naman tayo. Balik tayo sa main topic. So, sumayaw-sayaw si Salome, pero ang hiniling niya kay Herodes ay ulo ni Juan Bautista na pinsan ni Jesus Christ. So, pinugutan si Juan Bautista sa kahilingan ni Salome. Umindak-indak, sumayaw-sayaw, nanlingaw, ng aliw, pero may masama palang balak. Utos yata ng nanay ni Salome. Oh, si Salome kasi apakaganda and nahumaling, nabighani si King Herod. Tama po ba mga tet kuya? So, itong ginagawa ni Kuting Jr. ay nanililibang tayo sa concerts, fashion show, and whatnot. Ano pa yung mga hilig nila? Mga perya-perya. Nililibang tayo para makalimutan natin panandalian ang totoong problema ng Pilipinas. Pero syempre, solusyon ba yan? Kumukulo ang tiyan natin. Tapos pag nalaman natin, ay may concert, ay may banda, ay may binayle, may bailihan, may party. Attend tayo namang sabik sa kasiyahan at sabik sa bonding sa ating mga kabarangay or kapwa. Go naman. Ay, ang idol natin Kamikaze, ay si Bamboo magko-concert. Yeah, rakrakan na to, rakrakan. Nakalimutan natin na ang mahal ng bilihin, hindi tumataas ang sweldo, kakaunti ang trabaho sa Pilipinas, ang pinapadala ng ating mga kamag-anak abroad lumiliit dahil sa pagbagsak ng piso. So nililin lang tayo ni Salome na butod. Si Salome yung butod. Siya naman ang presidente ngayon, si Butod, di ba? Ililibang tayo para makalimutan natin ang ating problema. Inaaliw tayo. May nasabugan ng bulkan, Negros, pumuputok ang kanlaon, so di ba? Bumabaha ng lahar ngayon doon. Hindi man lang dalhin ni Kuting doon ang ayuda, dinala sa Davao, dinala sa Camarines Sur. Hindi alam ni Kuting ang dapat niyang i-priority. Kasi ang alam ko, ang ayuda niyang yan, parang ano yan eh, parang kutspa. Parang double-edged sword pala yan. Anyway, hitting two birds in one stone rather, no? So, ang ayuda po kasi, diniscuss din ni Miss Maharlika yan, mamaya natin puntahan yung kung bakit nagpapa-concert si Kuting. Balikan natin yung pagpapa-concert mamaya. Ayuda naman tayo. Yan yung ayuda, para din nililibang tayo, no? Hindi yan ang totoong solusyon. Temporary yan. Hindi na nga naiintindihan, Diyos ko, ano magagawa na si Kuting ay hindi nakapagtapos ng college. At kahit hindi ka nakapagtapos ng college, si Kanjer lang po si Kuting, di ba? Si Kanjer Khalid. Oh. Ay si Kuting ay nagba. Diktador pero adiktador, sabi ng mga nasa Japan. Adiktador. So wala talaga sa tamang pag-iisip. Hindi normal ang pag-iisip, hindi tama ang thinking. Walang critical thinking skills, hindi alam ang priority. Hindi alam ang dapat unahin, walang sense of emergency ang Kuting. At hindi naman kasi siya ang nagpapatakbo, kundi yung butod. Right? Oh. So, ayuda, ang ayuda po, dapat
katulad ni PRRD noon, dahil nga ang haba ng pila, may mga senior citizens na nangangalay ang paa sa haba ng pila, napapagod. Ang ginawa ni PRRD, hindi na yung actual cash ang binibigay. Minsan, ano na, maybe ang pumupunta yung mga barangay officials na nangangatok na sa bahay-bahay. Mag-aabot ng cheque, mag-aabot ng card, or maybe kung hindi man maiabot yung cash, kasi nga po ganyan, hindi magandang sistema yung papipilahin mo pa eh. Diyos ko po, kakarampot na nga lang yung ayuda, magpapapila ka pa, oras ang binibilang, kawawa naman, katulad nung vinlog ni Miss Marlica, buntis, pumila, laki-laki ng tiyan. Ang haba ng ipinila, nung natanggap ang 10K, binawi ng barangay at 1.5 ang natira. At pamimigay daw sa mga barangay officials yung iba. So kaya siguro cash yung ginagawa ni Kuting na pamimigay ng ayuda para madaling kamkamin. Kasi physical cash. Whereas, kung halimbawa, ang gagawin na yung katulad ng ginawa ni PRD nung pandemic, na pupunta ka sa money remittance centers, punta ka sa Cebuana Luwilier, punta ka sa maybe Western Union, punta ka sa Palawan, ganyan ang ginawa ng ibang mga recipient ng ayuda nung pandemic, mga tat kuya. Kinukuha sa mga Palawan Express padala, kinukuha sa, Palawan Pawn Shop, kinukuha sa Cebuana Luwilier, may nakakasabay ako mga ganyan. Doon nila kinukuha yung cash buo. Kasi nga kapag kaganyan ang sistema, 'di ba, yung tipong pwede ring sa sariling land bank account mo or sa bank account mo, kung wala kang bank account, ganyan nga sa mga remittance centers. Pero kung meron kang land bank account, doon na lang i-deposit ng gobyerno ang ayuda mo. Hindi dadami ang pipila. Yung pipila lang doon yung talagang malapit lang sa barangay, nagmamadaling makuha, 'di ba? Or ganon, yung gusto lang. Pero yung iba na mahihirapang pumila, pwedeng idaan sa remittance centers. Pwedeng ibigay through card, gift card, cheque. I-deposit sa bank accounts nila o kaya i-withdraw din sa bangko. Itong ginagawa ni Kuting, dapat pera. Cold cash ang ipamimigay kasi nga madaling ibulsa. Kapag ka kasi sa remittance center, halimbawa sasabihin ng gobyerno, ay, ito yung o ito yung remittance account, ito, present ka lang ng ID mo. Ito yung yung tracking number, keme-keme, kunin mo na yung 10K doon sa Palawan, hindi mo na kailangan pumila dyan sa basketball court, or sa barangay hall, or sa plaza, kunin mo na doon. So itong ginagawa ni Kuting, old school, traditional, luma na, and prone sa corruption. So bukod sa si Kuting ay present sa pamimigay ng ayuda sa kanilang mga kasangga lang din ng mga local politicians, mayors, governors, congressmen, mga barangay captains. Kapag ka loyal kay Kuting, doon mamimigay ng ayuda. Kapag ka lugar na hindi nila baluarte, hindi mamimigay, or maybe mamimigay doon para maangkin, di ba? Kapag malapit na nilang maangkin, katulad ng Tagum, feeling nila maangkin na nila. So, bukod sa nakapagpa-picture na, prone pa sa corruption. Bulok nga ang sistema ni Kuting. Bangag. And, syempre, yung mga kasabwat nilang mga politiko, local politicians, o sige, pagka namigay kami, di bawiin nyo na. I mean, bawasan nyo na lang. Pabalik nyo sa barangay yung tumanggap ng 10K, katulad ng buntis, and ibigay nyo 1.5 na lang. Kaya grabe yung iyak ng buntis at sama-sama ng loob. Matagal ko nang binlog yan, last year pa mga ate at kuya, yung 10K na ayuda, paglabas ng gate, 2K ang natira, binawi nung nagbigay yung 8K, binawi ng mga security guards. Tuloy-tuloy, walang kahihiyan kasi nga kasabwat nila ang media, hindi naman binabalita ng media yung ganyang corruption. Wala namang nagpapa-Senate hearing, wala namang nagpapa-congressional hearing, silang lahat magkakasabwat, silang lahat tahimik. Kaya ginagawa hanggang ngayon ang kademonyuhan ng mga nakaupo kasi lahat sila mga Magna Carta. You know what I mean? Going back to the concert, sa panlilibang through ayuda, through kasiyahan, fashion show, yan pala ay minana ni Kuting sa kanyang tatay. So, unti-unting lumiliwanag mga ate at kuya na hindi naman pala talaga golden age yung panunungkulan ng tatay ni Kuting. Post ni Tentay, imbes na tugunan ang problema ng bayan, concert ang handog mong adik ka, sabi ni Tentay. Ngayon, parang gets ko na kung bakit may pa-concert at the park yung tatay mo noon. Yes. I think si Atty. Nick naging part ng mga concert niya noong 80s, right? Ganon.
and even the 70s, may mga pa-concert, free concert sa dyan sa Rizal Park, right? Pang-aliw nga pala yan sa taong bayan. Yung mga pautot-utot na pinipresent ni na Madam Imelda yung culture natin, 'di ba, yung ating Philippine fashion. And then yung mga pa-concert at the park, pinipresent yung talents ng mga Pilipino noong araw, yung ating mga manunugtog, pianista, 'di ba, mga katutubong sayaw, katutubong kasuotan, katutubong tugtugin, awitin and what not, novelty songs, original Filipino music. Bigla kang mapapaisip ngayon, teka, kasi ang press release doon, mahal na mahal nila ang ating ang sariling atin, ang sariling awitin, 'di ba? Ang original song. Ano ba? Panahon natin ay iba kaya't ay, tama ba yun? Masasayang awitin, nararapat na tangkilikin. Ay, ewan ko kung tama yun. Anyway, panlilibang pala yun. Siguro yung mga allegations of corruption ng tatay ni Kuting, totoo. Tsaka tingnan nyo kung gaano kasugapa rin yung tatay ni Kuting at parang balak din niya ngayon. 1970s umupo yung tatay ni Kuting, I think 1971. 1971? I'm gonna go ahead and check. Para malinaw. Hanggang 1985, di ba? 1965 pa pala mga tat kuya. Ang declaration siguro ng martial law yung 1971. 1965 to 1986 si Marcos Jr. na naging Marcos Sr. na naging presidente ng Pilipinas. Oh. 1965 hanggang 1986. So, i-subtract natin yung 1965 sa 1986, that's 21 years. 21 years and my life was still trying to get a great big deal for Bang Kuwat Amawi, walang pakulan. Panlilibang o panlilin lang, sabi, make sense. Both, pwede both. Kuya Orlando, pwede both. Ang nasa constitution natin, at least yung dati, I think 4 years lang yung administrasyon. Binago yan ng Corecong Constitution, yung 1987. At yung dating 4 years or 3 years na term, I think 4 years, if not 3 years. Maiksi lang noon. Nung naging Cory Constitution na, or 1987 na yung bago nating constitution nga, na hindi pa rin nababago ngayon, bulok pa rin yan, pero hindi sila ang tamang magbago niyan ngayon. Wala tayong tiwala sa mga nakaupo ngayon. Naging 6 years. So, ganun ang dapat ang panunungkulan. Bakit umabot ng 21 years ang pamumuno ni Marcos Sr.? Sabi nila, golden years yan. Sa tinagal-tagal mo naman, syempre marami kang ipagagawa. Alangan namang wala, di ba? Marami kang infra dahil 21 years ka, imposibleng wala kang maipagawa. Kung ikukumpara yung infrastructure projects ng tatay ni Kuting at saka yung nanay niya, syempre hindi hamak na mas marami ang kanila kasi inabot naman ng 2 dekada mahigit ang kanyang mga magulang. Sa kamangyang ang kanilang pamilya, dapat lang marami silang ipagawa. Ang tagal, no? So, wala ba sila, kung hindi pa the people power si Marcos Sr., habang buhay silang nandyan, diktador. Hindi na sila mapapaltan. Kung halimbawa, mga tat kuya, matanong ko lang din kayo, no? Kung halimbawa nga po, na si Marcos Sr. noon ay hindi nagkasakit, hindi na exile, hindi na alis, ano ang game plan nila? Sino ang susunod na presidente? Si Madam Imelda? Total, ginugupo na ng lupus si Marcos Sr. noon. Malamang si Madam Imelda ang susunod. And then maybe Senadora Amy and then Kuting. Hindi na nila bibitawan ng palasyo. Abay, para silang, royalties. So sabi nila kaya naman may martial law kasi ang gulo-gulo na marami talagang magwawala at magugulo dahil nga ang hirap din ng buhay noon, pero at least hindi mahal ang bilihin, pero marami pa rin ang hirap at puro pasosyal ang mga magulang. At nililibang ang mga Pilipino sa mga concerts, cultural shows. So noon pa lang pala, panlilin lang na, and ngayon ginagawa rin ng anak. Abay, mahusay ang strategy.
Pero kung inabot po ng 21 years bago masipa ang tatay noon, ang tagal ha. Oh, hanggang kailan tayo namang magtitiis ngayong may kakampi tayong social media kung hindi man natin kakampi ang mainstream at kakampi na nila. Kaya ba natin ang 21 years, mga ate at kuya? Payag ba kayo na lalagpas pa ng 2028 ang kuting na yan? At magpapalibang ba tayo sa mga Salome? At maganda ba yung Salome na butod? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.